Siguro sasabihin mo publicly, immature ang justice system ng Timor-Leste. Oh? Sasabihin mo, may suhulan dyan, corrupt. Worse than the Philippines. Ngayon itong si Kamuting Kahoy talaga itong si Remulla. Di ba ang question sa kanya? There is corruption in Timor-Leste. Just like ours, sabi ng isang reporter. Parang tayo, corruption, sabi niya. Oh my Even Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tabunon PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. At ito, pag-usapan natin mga kababayan. Ako, DOJ Secretary mga kababayan, Crispin Boying Remulla. Ako, ininsulto ang justice system ng Timor-Leste mga kababayan. At ito, nang dahil ininsulto niya ito, nako, barado ito kay Atty. Topacio mga kababayan. Kalaan nyo naman, nung nakarang araw lang, nung nag-hearing doon sa Senate hearing mga kababayan, nandun si DOJ Secretary Crispin Remulla at sinabi niya, walang justice system dito sa Pilipinas. Or failure yung justice system dito sa Pilipinas. At ngayon, sinasabi na naman niya na immature, yung tamang word mga kababayan. Kayo na bahala paano nyo i-interpretin yan mga kababayan. Kayo na mag-interpret dyan kasi yung sinabi niya, immature yung justice system ng Timor-Leste mga kababayan. Inahalin tulad niya ito daw sa justice system ng Pilipinas. And yet, even in the Philippines mga kababayan, ang daming nagre-reklamo, lalo na yung mga abogado, sinasabi na working naman yung justice system ng Pilipinas. Ang daming ang kaso na pagdesisyonan na at example doon ay yung kay Laila de Lima mga kababayan. Okay? Kung sasabihin nilang failure in justice system, then most likely, pwede natin i-conclude na invalid yung desisyon ng korte doon sa kaso ni Laila de Lima. Then kung invalid yun, then probably we can retain the title of former Senator Laila de Lima mga kababayan na isa siyang drug queen. Diba? O kasi sinasabi nila na failure. And yet, eto kasi nga ganitong klaseng pag-iisip mga kababayan, in-apply pa doon sa bansang Timor-Leste mga kababayan. Kalaan nyo naman. Ito. Pakinggan nyo muna. Kasi binara ito ni Atty. Ferdinand Topacio mga kababayan. Okay, ito. Ito, pakinggan natin mga kababayan. By the way, paki-like and share ng video natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po. Of course, maraming salamat sa lahat na nakapag-subscribe. Ito mga kababayan. Umpisa natin. Teves Jr. We'll file a motion for reconsideration. It's very hard to predict an immature justice system at work. Very immature pa yung Immature daw. Oh, it's hard to predict immature. justice system ng Timor-Leste. Oh, immature pa daw yung justice system ng Timor-Leste. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte, lalo na kasama sa naging basihan nito sa pagbaliktad ng naunang desisyon ay dahil sa may death penalty umano sa Pilipinas. Just the notion that we have a death penalty to implement in this country is really crazy. There's no basis for the decision. So it's obvious that some people are making money out of this. Maybe Some people are making money out of this daw mga kababayan. Ano ko yung ibig sabihin yan mga kababayan? Akala siguro niya nasa Pilipinas siya mga kababayan. No, kasi last time hindi nga raw gumagana yung justice system natin. Natatakot yung mga piskal. Yan yung mga sinasabi niya. Oh. Ngayon na naman, Timor-Leste may nagkakapera daw. Nako. Ito, papatuloy natin. the lawyers or maybe more than the lawyers. Kabilang din sa naging basihan ng Timor-Leste Court sa kanilang desisyon ang pagbawi ng ilang testigo sa kanilang salaysay at sinabing napilitan lang umano silang pumirma sa affidavit na inihanda ng mga pulis at militar na nagsasangkot kay Teves sa krimen. Inaasahang kakausapin ng DOJ ngayong linggo ang biyuda ni Governor Ruel Digamo na si Mayor Janice Digamo kaugnay sa mga susunod nilang hakbang. Tiniyak ng DOJ sa mga biktima ng Pamplona Massacre na hindi sila tumitigil para mapauwi at harapin ni Teves ang mga kaso niya dito sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Okay, yan ang mga kababayan ha. Tandaan nyo kung anong sinabi dito ni Crispin Remulla mga kababayan. Una, immature yung justice system. Pangalawa, mayroong kumikita daw. Immature yung justice system ng Timor-Leste mga kababayan at may kumikita daw. Nako,
Sino kayo nakatatanggap ng pera dyan? Wala naman yun. Ito, pagpatuloy natin So ito, barado ito kay Atty. Topacio mga kababayan. Ito, speed up lang natin para mabilisan lang ito. Maiksin lang itong video natin mga kababayan. Mabilis lang itong explanation ni Topacio mga kababayan. Kasi nga. Then, discuss natin sa huli ilang punto mga kababayan. Kung ano sa tingin natin mali dito sa sinasabi ni Crispin Remulla mga kababayan. Ito. Ano ba yung due process? Ano ba definition ng due process? It is a law that hears before it condemns. Didinggin ka muna bago ka paparusahan o bago magdesisyon. Yung dalawang maestradong pumirma ron sa desisyon na dapat payagan ng extradition, di naman nila nadinig si Congressman Teves. Di naman nila nadinig yung mga testigo. Di naman sila present nung nagkaroon ng trial. Sabi namin, may mali sa procedure. Pinakinggan kami. Na void, na null and void yung extradition. O di kung ano-anong pinagsasabi ni Remulla. Ganun talaga ang apila sa Timor-Leste. Yun ang procedure. Okay. So, ang nangyari, di null and void. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-file ulit. Kasi technicalidad lang naman. Technicality. Opo. Nag-file ulit ang pamahalaan. Nag-hearing ulit. Bumalik ulit ako roon. Nag-testify ako. Abang nag-testify doon ako, si Commissioner Wilhelm Soriano, dating Commissioner ng Human Rights dito sa Pilipinas bilang expert witness. Si Sal Panelo nag-testify. Si Secretary Sal Panelo. May mga witnesses kami. May witness din ng gobyerno. Yung ating court administrator, si court administrator Raul Villanueva. Nag-testify. May nag-testify na dating human rights na yung hepe ng human rights ni Noynoy nung siya ay nakaupo. Maraming testigo rin ang dininig sa pabor naman sa extradition at laban kay Teves. Pagkatapos dinggin, ginrant ang extradition. Di tuwan-tuwa si Boyeg, ibabalik na si Congressman Teves. Justice will be served. May apila pa. Yan mga kababayan ha. Bakit ko pinakita dito inumpisahan ko dito mga kababayan kasi pinapakita dito ni Atty. Topacio mga kababayan yung number one, yung tamang proseso na nangyari doon sa Timor-Leste patungkol dito sa kaso ni Arnie Teves mga kababayan. At the same time, pinapakita ko rin dito dahil yung flow or yung sequence, yung evolution ng kaso mga kababayan na kung saan bakit humantong doon sa pagkansela ng extradition kay Arnie Teves. At ito, pinapakita dito ni Ferdinand Topacio mga kababayan na nung una, nag-grant yung extradition. Pangalawa, nag-file sila ng motion o pinapakancel yung extradition kasi may pumirmang dalawang judge kasi tatlong pumirma yet ang Dominig talaga, sorry. Ang nandun lang sa hearing, ganun niya lang mga kababayan para mas madali. Ang nandun lang sa hearing, isang judge lang and yet yung dalawa pumirma lang. So sinasabi dito na hindi ito tama, di ba? At ito, again, evolution nga nung una may in-approve extradition, pinakinggan yung appeal nila. At ito, nag-hearing ulit dito ngayon. Okay? Nag-hearing ulit mga kababayan. Ganyan yung proseso mga kababayan, hindi yung basta ka lang huhulihin, padala ka kaagad. O katulad nung nangyari kay PRRD mga kababayan. Ngayon, sinong immature ngayon na justice system? Wala na, papatuloy muna natin to. Tatlo po ang nagdesisyon. Sa tatlong yon, dalawa ang nagsabing tama na i-extradite si Congressman Teves. Yung isa, hindi siya payag. Ang tawag doon, dissenting opinion. Okay. Pero outvoted siya 2 against 1. Pagka ganon, pwede ka magpumapila sa plenary. Magiging 5 ang titingin sa apila mo. Nag-apila kami. Biglang sinabi, unanimously, hindi dapat i-extradite. O nagpupuputok ang butsi ni Boying. Alam nyo, mali yung ginagawa niya. Yan na nga, may mga appeal mga kababayan. Yan kasi yung tawag dito sa atin, yung pag-maximize ng lahat ng possible legal remedies mga kababayan. Naku, sinasabi ni Boying Remulla mga kababayan na immature yung Timor-Leste. Compare dito sa atin, parang mas matured, parang mas
fair pa nga yung justice system ng Timor-Leste, mga kababayan. Well, anyway, hindi naman yung ginawa ng Malacanang kay PRRD, mga kababayan, hindi naman talaga desisyon yun ng na judiciary natin, desisyon naman yun ng executive. Kahit anong tago nila doon, lahat ng nagtrabaho doon under man ng executive. Naku, niloloko pa tayo mga Pilipino. Hindi nila alam kung sinong mastermind. Yet sinong nag-perform? PNP. Saan under ang PNP? Executive. Di ba? Sinong nandoon? DOJ. Saan under yung DOJ? Executive. Sino pang nandoon? DILG. Di ba? Saan under yung DILG? Of course, executive. Sino pang nandoon? Defense, National Defense. Yet, hindi alam kung sinong mastermind kapag padala kay PRRD. Sinong niloloko nila, mga kababayan? Well, anyway, ito muna, pagpatuloy natin. On so many levels. Unang-una, tayo ay may diplomatic relations sa Timor-Leste. Bago sasabihin mo publicly, immature ang justice system ng Timor-Leste. Sasabihin mo, may suhulan dyan, corrupt. Worse than the Philippines. Ngayon itong si Kamuting Kahoy talaga itong si Remulla. Di ba ang question sa kanya? There is corruption in Timor-Leste. Just like ours, sabi ng isang reporter. Parang tayo, corruption, sabi niya. Even worse. Pag sinabi mong even worse, kahit hindi totoo yun, parang inamin mo may corruption dito. Kaya lang, mas corrupt daw ang Timor-Leste. Para sabihin mo yun, bago noong nililitis yung kaso, pabalik-balik ka sa Timor-Leste, nilalakad mo, nakikipag-meeting ka doon sa Pangulo ng Timor-Leste, si Jose Ramos Horta. Pupunta ron. Haharap ka sa presidente, baka may sasabihin mo, corrupt, immature ang justice system ng Timor-Leste. Anong klaseng ugali ka meron? Maling comment yun. Di ba? Napakasama ng ugali mo. Anong mukhang ihaharap mo doon ngayon? Nagagalit yung mga tao sa Timor-Leste, baka di mo alam, Secretary Remulla. May diplomatic relations kayo. At tayo, ang Pilipinas. Para sabihin ng isang miyembro ng gabinete na corrupt, walang kwenta ang justice system doon. Ang kapal ng mukha mo, di ba? Palagay ko yung mga gamot na iniinom nito, at saka yung sakit niya nakaka-apekto na sa pag-iisip niya. Hindi nga, kasi parang walang gumagawa ng ganon. Baka high blood po siya. May ewan ko sa kanya. Napahiya ka lang sasabihin mo kung ano na sasabihin mo. Samantalang na nananalo ka, para yung puri mo. Anong klaseng mentalidad yan? Yan ang problema. Ganon din si Clavano. Dismayado daw siya, nagulat daw siya, they were surprised. Alam mo, Utoy, si Miko Clavano, bata pa to. At saka palagay ko to, hindi trial practice Hindi pa yata ito nakakapasok sa loob ng hukuman. Ang kaso po talaga ay ganon. Di ba? Opo. Kapag ikaw ay natatalo, apila ka lang. Dito, ilang beses kaming natatalo sa kaso ni Arroyo, ni Mrs. Arroyo, kaso ni FG Arroyo. Okay. Natatalo, nagkapila. Ultimately, nanalo kami sa Korte Suprema. Nung natatalo kami, wala kami sinasabing corrupt itong mga huwes na ito. Kay Laila de Lima, may sinasabi kaming corrupt yung huwes na binayaran. Sasabihin pa ni Remulla, may kumita daw. May kumita nga ako, kumita ako. Siyempre, naningil ako. Huwag yung ganyan. Pagkatapos, sasabihin mo pa, parang nananakot ka pa na yung full-fledged na membership ng Timor-Leste sa ASEAN ay may repercussions, magkaka-apekto. Bakit ka nananakot? Hindi naman ang Secretary of Justice ang gumagawa ng foreign policy ng Pilipinas, ang presidente, assisted by the Secretary of Foreign Affairs. Ayun. Ito lang ang makikita natin ang contrast between Timor-Leste. Hindi po immature ang justice system ng Timor-Leste. Mature. Bakit? Ito mo, ito ang contrast dito sa Pilipinas. Ito, mga kababayan, comparison nito dito sa ginawa nila kay PRRD, mga kababayan, at ginawa ng Pilipinas kay PRRD at ginawa ng Timor-Leste dito kay Congressman Arnie Teves. Hindi ko kinakampihan si Arnie Teves dito, mga kababayan Ang pinapakita lang dito of course, ito si Atty. Topacio, siya abogado ni Arnie Teves, most likely kinakampihan niya. Yet pinapakita niya dito na kung ano yung proseso. Kasi in the first place, mga kababayan, sinabi ni Atty. Topacio, kapag natatalo sila, hindi naman sila nagsasabi na corrupt yung mga judges, corrupt. Nagpa-file sila ng motion or apila. And yet, kasi ito nang si Boying Remulla, immediately sinasabi na immature.
may nababayaran. Di ba? At ito ngayon, kinumpara ni Atty. Topacio yung ginawa ng Pilipinas kay PRRD. Again, former president yan mga kababayan ha. At ginawa ng Timor-Leste dito kay Arnie Tevez. Pakinggan natin. Filipino citizen, hindi natin pinotektahan. Former president pa. Hindi natin binigyan ng due process, hindi natin sinunod yung extradition law natin at mismong konstitusyon natin. Di natin sinunod. Ibinigay natin si PRRD. Basta na lamang. Pinahiya. Binigay, hindi binigyan ng due process. Filipino citizen. Si Tevez hindi naman citizen ng Timor-Leste. Banyaga siya roon. Bisita lang siya. Lahat ng benefit ng batas ng Timor-Leste tungkol sa konstitusyon nila, sa protection ng human and political rights, ibinigay nila kay Congressman Tevez. Bago immature. Hindi immature. Maganda po ang justice system. You have to go there ha. Yes. Alam mo ba ang Timor-Leste? Kahit ganyan, sasabihin mo maliit, ilang milyon lang ang tao roon. Kung titignan mo ang standard of living doon, mataas. Kasi unang-una, wala pong corruption doon. Bakit? Dapat malaman natin ang history ng Timor-Leste. Alam nyo kaya... Oh, no. Stop lang muna natin ng mga kababayan. Kasi parte history na yan ng Timor-Leste. Anyway, napakita na natin yung mga magagandang punto na pinuna dito ni Atty. Topacio mga kababayan. Ito, pag-usapan natin maiksi lang para matapos kaagad, okay? Akalain niyo mga kababayan, Cabinet Member, DOJ Secretary mga kababayan, pinagsabihan itong Timor-Leste na immature yung justice system mga kababayan. Isipin nyo yan. May kaugnayan tayo sa Timor-Leste mga kababayan. May parte yan ng foreign ano ba tawag dyan? Kalimutan ko tuloy. Kasama, foreign affairs mga kababayan, parte yan. May kaugnayan tayo. Okay? Sa Timor-Leste. Bakit? Kasi naniniwala at nagtitiwala tayo sa Timor-Leste bilang isang bansa mga kababayan. Okay? Nagtitiwala tayo sa kanila. Anyet ngayon, itong sekretary ng DOJ mga kababayan, nang una, panay praises itong si Crispin Remulla mga kababayan nung unang lumabas na i-extradite itong si Arnie Tevez. Okay, of course, tayong lahat natutuwa kasi nga mabibigyan na talaga ng sagot yung ang daming katanungan doon sa nangyari sa Negros mga kababayan. Anyet, kasi nga ganyan yung proseso na kapag pwede kang mag-avail ng kahit na anong legal remedies katulad ng mga appeals, ito ginamit ni maximize ng kampo ni Arnie Tevez mga kababayan. At ngayon na nga, kinancel yung extradition mga kababayan. Okay? Unfortunately, kasi lang hindi pumabor dito sa ang desisyon ng Timor-Leste doon sa kampo ni Remulla, sasabihin na kaagad na immature mga kababayan. Tingnan mo kung gaano klase mag-isip itong si DOJ Secretary Crispin Remulla mga kababayan. Anyet DOJ Secretary natin ito mga kababayan. Sinong pinapahiya nito? Akala siguro niya pinapahiya niya sarili niya lang. Pinapahiya niya buong bansa. At the same time, yung kanyang sinisilbihang Pangulo, mga kababayan. Bakit? Representative yan ng executive. Representative yan ng Pangulo. Appointed yan ng Pangulo. And yet, ganyan sinasabi. Doon sa taong or doon sa bansang kung saan ang Pangulo na nakikipag-usap, nakikipagkaibigan. Anong tawag nyo dyan? Mag-comment nga kayo dyan, mga kababayan. Nakikipagkaibigan ka sa bansang ito, nakikipag-usap ka, palitan kayo ng pabor. And then suddenly, hindi naman desisyon ng Pangulo yan na i-cancel yung extradition, yet, ang sinasabi mo, under ka ng executive, tao ka ng Pangulo ng Pilipinas, sinasabi mo na immature yung justice system. Ano na lang sabihin ng pinuno or presidente ng Timor-Leste niyan mga kababayan patungkol dito sa Pilipinas? Di ba? O paano mabibigyan ng hustisya or kasagutan yung mga tanong doon sa nangyari sa Negros?
Akala siguro niya na pag ipinilabas niya, sabihin niya magsalita sa niyang ganyan sa bansang Timor-Leste, i-approve ba yung extradition kay Congressman Arnie Teves? Sinabihan pa niya na worst yung justice system ng Timor-Leste. Ako, mga kababayan. Anyway, ito, pangalawa, illogical yung argument na ganyan. Akalain mo, abogado ka, Department Secretary of Justice ka pa. Yet, nagbibigay ka ng illogical or fallacious na arguments, mga kababayan. Bakit? Kasi, ang argumento nandoon sa desisyon ng Korte ng Timor-Leste. Yet, anong sasabihin mo? Immature. Bakit mo titirahin yung justice system? Sumunod naman sa tamang proseso yung desisyon. Yet titirahin mo, katulad halimbawa, nag-aaway kayo ng isang tao, ito yung argumento niya. Yet hindi mo matanggap-tanggap yung argumento niya, titirahin mo, sasabihan mo, ano ka, bobo ka. Sasabihan mo na, ano ka, wala kang pinag-aralan. Nako. Bakit ganyan yung argumento? Ito pa mga kababayan, huli na to. Last na talaga to. Sorry. Excuse me po. Sorry mga kababayan, naubo lang. Pinapakita dito ni Crispin Remulla, mga kababayan. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo na talaga sa panahon ngayon, sa panahon nila, kasi sila namumuno ngayon, mga kababayan. Nangyari ito sa time nila. Pinapakita niya sa buong mundo, sa buong bansa, pati na sa bansang Timor-Leste, na yung justice system natin, mga kababayan, may problema. Ay failure talaga. Kasi ganito mag-isip itong Secretary of Justice natin, mga kababayan. Hindi lang ako sigurado, mga kababayan, kung bakit naiisip niya ito. Kasi mga kababayan, kasi usually, kapag ikaw naiisip mo ganitong klase na yung judges na babayaran, yung justice system immature, kapag ikaw ang tao nag-iisip ng ganito, usually, ikaw yung taong may ginagawang ganitong klase, mga kababayan. Mag-comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito, mga kababayan. Usually, ganyan yan. Kasi sinasabi mo, nababayaran, kasi ikaw, nagbabayad ka. Dumadaan ka sa prosesong ganyan kung saan pwede sa'yo yung bayaran kasi afford mo. Ganyan yung pinapakita dito ni Crispin Remulla, mga kababayan. Anyway, nakakahiya tayo, mga kababayan. Una, pinahiya tayo kasi pinadala si PRRD, mga kababayan, nang hindi mo lang na-avail yung lahat ng legal remedies na pwede niyang gawin. Pinadala sa ibang bansa. And yet, ito ngayon, nang na-disapprove yung extradition kay Congressman Arnie Teves, sinasabi ng na immature yung justice system ng Timor-Leste. Anong klaseng tao yun, mga kababayan? Well, anyway, paki-like and share ng video natin, mga kababayan, and din paki-subscribe na rin po. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Okay, dito na lang po muna tayo, and then maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.